Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Mahihirapan nga ba siyang bilhin ang Miss Universe? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. So eto na nga, Diyos ko, chumika tayo ng bonggang-bongga dahil nga kahapon, ay nako, nagkakagulo dyan sa social media dahil nga sa sinasabi nila na, ayun nga, so hindi na daw may-ari ng Miss Universe itong si Kun-an at saka si Raul. At ayun nga, meron daw warrant of arrest daw dun sa dalawa. Ayun ang sabi ni Manong Chavit. So ano ba nangyayari? Nakakaloka. Tapos si Raul naman, nag-react naman doon sa sinabi ni Mr. Chavit at sinabi na ay nako, sa umasa ka, hindi mo makukuha ang Miss Universe kahit isang taon mo pa to hilingin. Ayun, ganon. So, hindi daw mapapasa kamay ni Mr. Chavit ang Miss Universe. So, ano ba? Wala na nga bang pag-asa si Mr. Chavit na makuha ang Miss Universe sa kamay nila Raul? Ayan. So, ano ba talaga yung totoo? Kasi di ba parang nakakagulat kasi biglang sumagot si Raul and then si Raul ay may banta din kay Mr. Chavit na ayun nga, na tumigil na dahil napipikon na nga daw si Raul sa eksena ni Mr. Chavit kasi di ba nananahimik nga daw sila pagkatapos biglang may mga banat na ganito. So, hindi lang naman isang beses. Kumbaga parang nagulat din ako kasi bakit parang si Mr. Chavit biglang nagkaroon ng interest sa Miss Universe samantalang noon, ino-offer sa kanila to na sana sila na lang ang bumili pero hindi naman niya tinanggap. Tapos, parang ang alam ko nakikipag-meeting pa si Kun-an sa kanya, di ba? Meron pa na parang in-invite siya ni Kun-an na pumunta dito sa Bangkok, Thailand para siguro maging kasosyo o baka ipagbili yung kalahating share. Pero dinedma naman niya, di ba? And then ngayon, naloka lang ako sa kabilang banda, bigla siya nagkaroon ng interest. Bakit ba? So, ang paliwanag dyan ni Mr. Chavit nung una, sa mga napanood ko lang sa sinasabi niya, na gusto daw niya kasi makahingkayat ng tourism para sa Pilipinas. Oho. So, makatulong dahil ang turismo natin ay sobrang baksak. So, ito lang yung paraan na para, alam mo yun, magdaksaan yung mga turista. Kasi nga naman kapag Miss Universe, Diyos ko, dinudumog ng lahat yan. Maganda yung motibo, pero hindi ko alam, bukod doon, ano pa ba? Kasi sinasabi niya na lugi kapag ginawa mo yon, di ba na-experience niya nga, di ba nalugi nga siya. Tapos ngayon, parang biglang interesado siya kahit malugi, basta ang turista ay pumalo sa bansa natin. O di ba maganda naman yung motibo? And then of course kung akong tatanungin ninyo gusto ko din maging Philippine-based ang Miss Universe kesa sa Thailand. Kasi nga, di ba, yung nangyari nga kay Kun-an. So, syempre medyo parang nakakalungkot, desperado bilang taga-subaybay ng Miss Universe. Kung ganito yung maiisip mo, parang ano ba, ba't ganito na yung nangyayari? So, ano pa ba, may Miss Universe pa ba? Yun lang naman talaga yung concern ko na parang natatakot lang ako na baka biglang mawala na yung Miss Universe dahil nga sa mga nangyayari. And then, hindi din naman sa atin na, di ba, kumbaga parang nasisikreto na may problema nga si Kun-an. And then, etong taon na to, hindi na natin siya naramdaman at hindi natin siya naramdaman sa Miss Universe, di natin nakita yung appearance niya. Madalas yan kapag Miss Universe, bidabidahan ng lola mo. Pero itong taon na to, talagang disappear talaga yung lola mo. Kaya marami nga nagsasabi na nagtatago daw si Kun-an. Kung ako ang tatanungin mo, wala din akong balita, kahit nga jowa ko, tinanong ko nasaan ba talaga si Kun-an? Sabi niya, malay ko, ba't mo sa akin hinahanap? To be honest, hindi ko alam kung si Kun-an ba ay nandito sa Thailand o nasa ibang bansa. Hindi ko din alam kung siya ba ay nakakulong at
alam mo yon na parang hindi na natin talaga siya tuluyan na nararamdaman. Kasi di ba sabi ng ganon, mayroon daw hinaharap na kaso. So, mayroon daw sistensya sa kanya na 2 taon. Pero, hindi ko alam kung nandoon na ba siya sa loob ng kulungan. Eh kahit nung time na nagkaroon ng problema si Mr. Nawat, ay hindi na natin naramdaman. So, ang sinasabi, nagtatago daw si Kun An sa ibang bansa at ito daw ay hindi na daw Thai dahil nag-migrate na daw bilang Mexicana. O, di ba? May mga ganong balita pero wala naman nagpatotoo noon. And then, hindi ko din alam kung nandoon nga si Kun An sa Mexico at kung nasaan man siya ay, kumbaga, parang ayokong isipin na ganun yung nangyayari kay Kun An. Pero, I wish all the best para sa kanya. Kasi kung tutuusin, si Kun An kasi, 'di ba, yung mga nangyari noon sa Miss Universe, parang siya talaga yung sumalo ng bonggang-bongga. And then tinry naman niya i-develop to, iangat. Kaya lang siyempre dahil baguhan lang si Kun An, talagang pumapalpak pa yung mga diskarte nila katulad ng production, katulad ng hindi nila tayo mabigyan ng tamang talaga sistema para sa Miss Universe, lalo na yung ginanap sa Mexico na para naloka tayo kasi walang ganap, 'di ba? But ando doon ako sa part na sana bigyan ng chance kasi nga 'di ba parang bago lang kasi. So, syempre nangangapa pa eh. Yung pumasok si Mr. Nawat, feeling ko siya na yung makakatulong kasi magaling silang magpatakbo ng production. Kaya lang, medyo naging malabo yun lahat. Nagkagulo silang dalawa ni Raul, di ba? And then, sa kabilang banda, hanggang sa nairaos na lang yung Miss Universe. Tapos, ang ending pa, ganun nga yun nangyari na nagparang nasisisi pa rin ng mga tao ang organization kasi nga parang nagkaroon nga ng dayaan kasi nanalo nga itong si Mexico after nilang gumawa ng eksena. So sa kabilang banda, total suma, talagang medyo nakakaloka yung sitwasyon. And then, hindi na natin alam kung dapat pa ba natin paniwalaan o hindi. Pero kasi wala naman akong dyan eh. Kumbaga para sa akin, in my side, may nanalo na, runners up ang ating bansa, and then ayun, go to the flow na. Parang kung ano yung next, ano ba yung next, magparamdam o hindi, okay lang. Kung may ganap o wala, okay lang. Basta looking forward ako sa susunod na Miss Universe. And then, eto na nga, di ba, usap-usapan, ang Miss Universe 2026 ay magaganap sa Puerto Rico. Pero ang Puerto Rico, humihingi naman ng transparency sa naganap na Miss Universe noong nakaraang taon. Ito nga noong 2025 dito sa Bangkok, Thailand. At ayun nga. So kung may masasubmit sila, hindi pa natin alam kung itutuloy ba ng Puerto Rico. Pero sa social media, ang sinasabi ay kanselado na daw ang Miss Universe sa Puerto Rico. Pero yung organization mismo ng Miss Universe Puerto Rico, yung sa Puerto Rico mismo, parang wala pa naman silang announcement kasi ang huling update natin ay magaganap nga this coming January yung announcement kung matutuloy o hindi sa Puerto Rico. And then, ako naman, etong kahapon, biglang naglabas si Mr. Chavit na ng statement na ganun nga, na hindi na daw may-ari si Raul at saka si Kun An, tapos marami daw silang mga niloloko, pagkatapos ganito na meron daw ganito. So, parang, syempre pinagkaguluhan. Pinagpiestahan. Kaya lang, ang nasa isip ng tao, sino na ang may-ari ng Miss Universe? Pero kasi syempre, dahil nga wala naman tayong naririnig na announcement mismo ng Miss Universe organization, ganon. Pero kasi sa kabilang banda, meron daw warrant of arrest. Pero si atong Miss Universe organization naglabas ng statement naman kagahapon na ang sinasabi na pinoproteksyonan or ganito, ganyan at ayun nga tinatrabaho na nila yung Miss Universe 2026. And then, syempre, kung ano nga naman yung mga naglalabasan na salita dyan, makaka-apekto nga naman doon sa nilalakad nila. So, hindi ko alam kung ano yung nilalakad nila dyan. Pero, ayun nga, makaka-apekto. Kaya, si Mr. Raul naglabas ng statement na, ayun nga, nagalit nga siya dito kay Mr. Chapit at sinabi niyang hindi mo makukuha ang Miss Universe kahit 100 taon mo pa to i-try ng makuha. So, ibig sabihin, ang Miss Universe ay nasa pag-aari pa rin ni Mr. Raul at
Dahil nakapag-respond siya eh. Tapos naglabas sila ng statement. So, kay Raul pa rin ang Miss Universe. And then, plus, nandoon ako sa looking forward ako, ito ha, ang hinihintay ko ngayon dito, kung ang announcement ng Miss Universe Puerto Rico ay tuloy ang Miss Universe sa bansa nila, ayun yun. So, medyo parang okay. So, walang problema sa organization. Kumbaga, tuloy-tuloy talaga siya. Pero kapag nag-cancel ang Puerto Rico, so ibig sabihin, ayun nga, may problema sila. Hindi nila maibigay yung transparency. At saka kung ano pa. So, for now, ang sabi ko nga, hanggat walang announcement ang organization, hindi natin dapat i-include na ganun yung nangyayari. So, wala naman kasi tayong alam talaga sa eksakto na nangyayari sa loob ng Miss Universe. Puro lang tayo doon sa ano ba yung nilalabas na statement, ano ba yung pinag-uusapan dyan, o, diba? Doon lang tayo nakafocus Pero kasi wala pa tayo doon mismo sa announcement nila. So, ang akin siguro, para hindi kayo maguluhan about sa Miss Universe, una, may Miss Universe 2025, ayun nga si Fatima Bush. So, kahit pa sabihin natin na ayaw natin sa kanya, hindi natin nakikita na siya talaga dapat ang maging Miss Universe, o ang tingin natin, nagkaroon naman ng dayaan. Pero kasi since nawala naman tayong mga pinangahawakan na ebidensya, hindi natin pwedeng sabihin na ganon. Kumbaga parang dapat i-accept natin na okay, siya na yung Miss Universe. Bahala sila. So ngayon, doon naman sa mga eksena about dito sa Miss Universe, maghintay tayo ng mga announcement nila kung ano na nga ba ang development. Kasi di ba noon may lumabas na may kukuha daw neto at papalitan daw. Di ba? Kumbaga parang may order. Pero hindi naman nila sinasabi na tinanggal na nila sa pamamahala ni Mr. Raul. Wala namang ganong announcement. Ang sinabi lang na ino-order nila do sa organization na ilipat na ang Miss Universe doon sa New York kasi doon talaga yung original base niya. And then sinabi din nila na papalitan yung mga under neto ng bago. So, yon. So, sa ngayon, wala pa tayong update kasi ang lahat ng mga bagay na yan ay mangyayari pa lang sa buwan ng Enero. So, kasi simula pa lang kasi naman ng bagong taon. So, wala pa talagang development doon sa mga announcement ng Miss Universe noon. Pero, tingnan natin in the future. So for now, para magkaroon tayo ng peace of mind about sa Miss Universe, so siguro, ayan, may Miss Universe. At ang pag-aari ng Miss Universe ay under ni Raul at hindi pa to nagagawa ng mga bagong statement na pinalitan na, ganito. Maghintay tayo ng anunsyo mismo doon sa page ng Miss Universe. Ayun yung dapat nating abangan. And then, in the future, malalaman natin kung matutuloy nga ba ang Miss Universe sa Puerto Rico at kung ang Puerto Rico nga ba ang magiging host ngayong taon na to. So ngayon, kapag nagkanselado yan, so ayun na yun. So may mga problema silang nangyayari talaga. Pero kapag nagtuloy-tuloy yan, ibig sabihin, maayos ang negosyo, maayos ang Miss Universe, maayos ang lahat. So may mga nagpapagulo lang talaga sa paligid. But for now, kay Mr. Chabit naman, siya pinalulungkot ako dahil hindi ko alam kung makukuha ba nila to. Ngayon na may mga ganyan-ganyan nga silang problema na nakakaloka, sakit sa ulo. But kung ako talaga yung kay Mr. Chabit, I think dead man na. So kung ayaw nila, ididiwag, di ba? So hayaan natin sila ng bonggong-bongga. Kasi parang kawawa din naman. Ang gusto lang naman ng tao ay tumulong. Ang gusto lang naman ng tao ay alam mo yon, makuha para maging maayos. At saka nga, syempre, para din sa bansa natin at magkaroon tayo ng magandang, alam mo yon, turismo. So ngayon, let's see kung ano yung mga bagong development dyan. Kung makukuha nga ba yan ni Mr. Chabit sa taon na to at kung magagawa nga ba nila lahat yan. So ngayon medyo nagkakainitan sila ng ulo, titignan natin kung ano ang mangyayari. So, mapag-uusapan naman nila yan for sure na. So, yan. Nakakaloka. Ang akin lang, kasi parang hindi ko alam kung nakaninong kamay. But ang naiisip ko dyan, hindi yan basta-basta ibebenta ng ganun-ganun lang.
hindi nila pakakawalan yan ng Miss Universe, lalo na nasa kamay nila yan. At kung meron man sila mga problemang hinaharap, pwedeng ibigay muna nila yan dyan sa iba at sila na muna ang mamahala. And then, kapag naayos na nila yung mga problema nila, saka sila uli papasok. Pwedeng ganon. But hintayin natin in the future. But for now, I think yung Miss Universe ay nananatili siyang Miss Universe at tulungan din natin yung pagpapahalaga sa pangalan ng Miss Universe. And then, maaaring, yes, mabago to. Pero we wish, di ba, na ganun sana yung mangyari. Pero let's see in the future. For now, siguro mas maganda na tahimik na muna tayo regarding sa Miss Universe, no? So, para magkaroon din tayo ng mga peace of mind na parang hindi kayo nag-aalala. Ano nga ba? Sino na nga ba? Nagmukhang series na kasi. Nagmukhang drama series na ang Miss Universe. Nakakaloka, di ba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal at sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Baka naman. So please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.